Nalimpungatan si Bianca na makarating siya ng mga tao nag-uusap. Namimigat pa rin ang talukap ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niya pa rin ibukas sa mga ito, and when she opened up her eyes ay bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag na namumula sa ilaw. She looked around her. Puro puti nakikita niya. Ang kisame at maging maang dingding, puti rin. And if she is not mistaken, nasa ospital pa rin siya dahil na rin sa pamilyar na amoy ng gamot. Nang ilibot niya ulit ang kanyang paningin, nakita niya si Gabriel na nakatalikod sa kanya habang may kausap na kung hindi siya nagkakamali ay isang doktor. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito dahil sa mahina lamang ang boses ng dalawa. Siguro para hindi siya magising. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, lumabas na ang doktor sa kwarto at saka naman bumaling si Gabriel sa kanya. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mukha nito na makitang gising na siya. Ngunit kaagad din naman siya nilaluhan ng binata and held her hand tightly. Saka nito hinawi ang buhok niya nakatabing sa kanyang mukha. "Sweetheart, how are you? May masakit ba sa'yo? May iba ka bang nararamdaman o baka naman may gusto kang kainin? Just tell me at bibilhin ko." Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Gabriel. Bianca breathed heavily. "Where are we?" Tanong niya sa namamaos na boses habang pinipilit niyang bumangon. Kaagad naman siyang tinulungan ni Gabriel na makaupo. "We are still in the hospital. Bigla ka kasing nawala ng malay." Sagot naman ito sa kanya. Inilibot niya ang paningin. "Sina mommy at daddy? Nasaan sila?" Muling tanong ni Bianca na hindi niya mahagilap ang mga magulang. "Pinauwi ko na sila. Kasama naman nila si Aling Loring." Tumango naman siya. "Ano nga pala nangyari?" Ilang minutong hindi sumagot si Gabriel at nanatiling nakatitig lamang sa kanya na ikinakunot ng kanya noo. "Gabriel," untag niya rito. "I'm asking you, what happened?" Habang nakatitig sa kanya ay bigla itong umiti ng pagkatamis-tamis na lalo lamang nagpakunot sa kanya noo. She sighed. "Gabriel, alam mo honey, kanina umaga ko pa napapansin. Naiinis ka kapag ngumingiti ako, di kaya ngumingisi ako." Biglang saad nito that made her stop from talking. "Ano bang pinaglilihan mo? Ako?" Anito habang nakangiti pa rin. "Ha? Anong pinaglilihan na sinasabi mo? Ano ko, buntis?" Paano kung sabihin ko, nabuntis ka nga?" Kaagad itong sagot sa kanya. "Nakakabalo din ba ang aphrodisiac? Kanina ka ba parang baliw eh?" She told him saka inirapan nito. Pero tinawanan lamang siya ni Gabriel. Saka siya nito marahang hinalikan sa labi. "Kung kanina ang dahilan kung bakit ako masaya is because we did for a lot of times?" Ngumisi ito and wiggled his brows na ikinapula ng kanyang pisngi sapagkat alam niya kung anong tinutukoy nito. "But now, I have another reason why I am happy, sweetheart." Anito and grinned even wider. She sighed. "And what is it?" Gabriel bit his own lower lip na tila ba gusto nitong pigilan ng sarili nang umiti o sumigaw. There is also a hint of excitement in his eyes. "What is happening with him?" Tanong niya sa sarili. Huminga muna ng malalim si Gabriel bago ito nagsalita while she's staring at him with excitement in his eyes. "It's because you are pregnant, Bianca. You are 2 weeks pregnant," Gabriel said and hugged her tight. Tila naman biglang tumigil sa pag-inog ang mundo ni Bianca nang marinig niya ang sinabi ni Gabriel. Nanatili siya nakatitig lamang sa kawalan while Gabriel is hugging her. She was unable to talk. She can't even move that she was not able to hug Gabriel back. She is pregnant. She is 2 weeks pregnant. Nang tuluyang mag-sink in sa kanya ang sinabi ni Gabriel, bigla siyang napaluha. And it's not because of sadness and disappointment, but because of happiness. She is happy. She is damn happy. Hindi man niyang naasahan na magiging ina siya nito, ganito kaaga, ay masaya pa rin siya. A baby is a blessing, at hindi pa man niya ito ipinapanganak, pinapangako na niyang aalagaan niya ito ng mabuti. Tila napansin naman ni Gabriel ang pagluha niya, dahilan upang kaagad itong humiwalay sa kanya. Gabriel held her face at pakasagwapo mukha nito, ang pag-aalala habang pinapahid ang mga luhang nagsisipaglaglagan sa kanyang pisngi. "Bianca, sweetheart, what's wrong?" Nag-aalala nitong tanong. "May masakit ba sa'yo? Should I call the doctor? Teka lang, I'll call him." Anito saka siya binitawan at tinalikuran. Akmang lalakad na ito para puntahan ng doktor nang pigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Habang patuloy pa rin sa pagluha, ngilitian niya ang binata at saka siya umiling, telling him not to go. "I'm fine," she said and tightened the grip on Gabriel's hand.
Ilang segundo pa siyang tinitigan ni Gabriel bago ito dahan-dahang umupo sa kamang kinaroroonan niya. Ginagap nito ang isa niyang kamay habang ang isang kamay naman nito ay bumalik sa kanyang pisngi and dried her tears again. I know you are not expecting this at maintindihan ko kung magagalit ka sa akin dahil nabuntis kita na hindi pa tayo kinakasal. Panimula nito. Ikaw naman kasi, masyado ka nakakaakit. If only you are not irresistible, then I would not make love to you over and over again. Nakanguso nitong Saad na tila ba siya pa ang sinisisi sa pagkahilig nito, samantalang ito nga ang hindi makapagpigil. But I promise, everything will be fine. Aalagaan kita, kayo ng baby natin, at hindi ko kayo pababayaan. I will be with you in every step of the way. God knows kung ilang beses kong pinangarap na magkaroon ng sarili at kompletong pamilya kasama ka. At ngayon, it is finally happening. Wala ako masyadong alam tungkol sa pagiging ama, pero matututunan naman yun, hindi ba? And I swear, I will be a good father. Gabriel said as he kept on wiping her tears. Narano lamang nag-alpasan. Walang iba yung sayang bumabalot sa puso ni Bianca. What Gabriel said just melted her heart and swelled with happiness. Oh God, she is so lucky to have this man. Pilit niyang pinigil ang sarili nito tumahan. And when she did, ay saka niya hinaplos ang pisngi ni Gabriel and looked at his eyes lovingly with a warm smile on her lips. What are the good things that I have done for him to give you to me? Muli niyang hinaplos ang pisngi nito na nagpikit sa mga mata ng binata. Open your eyes, Gabriel, and look at me, she said, and Gabriel gladly obeyed. Buong pagmamahal niyang sinalubong ang tingin ni Gabriel, making sure na makikita nito sa kanyang mga mata kung gaano niya itong kamahal. I love you so much, Gabriel. I know we started in the wrong way. You kidnapped me and forced yourself to me. But you know what? Remembering those moments just makes me happy and thankful. Because if that didn't happen, I wouldn't fall in love with you. I wouldn't know how good and amazing you are. If you did not kidnap me, edi sana hindi tayo hahandok sa ganito. Edi sana hindi ako magiging ganito kasaya. Yes, I admit that I am scared. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin ang pagiging ina. Na baka hindi ako maging mabuting ina. Pero andito ka naman. Hindi ba? Sabi mo nga, you will be with me in every step of the way. At kapag kasama kita, alam kong makakaya kong lahat. She sincerely said. Isang napakatamis ng ngiti ang pumaskil sa mga labi nito. Saka nito ikinulong ang kanyang mukha gamit ang mga palad nito. At kapag kasama kita, alam kong makakaya kong lahat. She sincerely said. Isang napakatamis ng ngiti ang pumaskil sa mga labi nito. Saka nito ikinulong ang kanyang mga mukha gamit ang mga palad nito. God, I love you so much, Bianca. I love you. I love you. I love you. I love you. Paulit-ulit nito Saad habang paulit-ulit din itong hinahalikan ang tungki ng kanyang ilong, pisngi, noo, at mga labi na siyang kanyang kinatuwa. After kissing every part of her face, ay pinagdikit naman ito ang kanilang mga noo and looked into her eyes lovingly. Mahal na mahal kita, Bianca. Kayong dalawa na magiging anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Gabriel said, saka nito hinimas ang hapis pa niyang tiyan. Mahal na mahal din kita. Kami ni baby. Sagot naman niya sa binata at siya na mismong humalik sa nobyo. Nang bumalik ang doktor, naresetahan lamang niya ito ng mga vitamins. At dahil first time niya magbuntis, sinabi na din ito sa kanya ang mga dapat at hindi dapat niyang gawin. Nang masiguradong maayos ng kanyang pakiramdam, saka lamang sila umuwi ni Gabriel. Ayaw pa nga sana ni Gabriel na pauwiin siya dahil gusto nito ay manatili muna siya sa ospital upang mas masuri pa daw ang kalagayan niya at ang baby nila. Ngunit tinawanan lamang niya ang binata and told him that he is overreacting. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, kaagad silang sinalubong ng kanyang mga magulang at kaagad silang tinadtad ng mga tanong tungkol sa kondisyon ko at sa batang nasa sinapupunan ko. Tinawagan na pala ni Gabriel ang kanyang mga magulang at ipinaalam sa mga ito na buntis siya. Nakurot niya pa ang binata sa ginawa nito. Gusto niya kasi sanang siya mismo mag-anunsyo sa kanyang mga magulang, pero naunahan na pala siya ng nobyo. Matapos ang mahabang pag-uusap at walang katapusang katanungan ng kanyang mga magulang, inimbitahan muna si Gabriel ng kanyang ama sa opisina nito. Sasamahan pa sana niyang nobyo, pero pinigil siya ng kanyang ina. Nangako rin naman ng kanyang ama na wala itong gagawin kay Gabriel, pero hindi niya pa rin mapigilan na mag-alala. But her mother assured her that her father only wants to talk to Gabriel, kaya kahit papaari gumaan din ang pakiramdam niya. Nang silang dalawa na lamang ng kanyang ina, ay kaagad siyang nagtanong dito. Mommy, nung pinagbubuntis mo ko, hindi ka ba nahirapan?
She asked curiously. Nakangiting sinagot siya ng ina. Nahirapan anak. Walang kahit sinong babaeng hindi nahirapan sa pagbubuntis nila. Pero kung mas nahirapan man, yun ay ang daddy mo. Her mother chuckled a little. Paano ba naman kasi? Lahat ng galit at inis na naramdaman ko dahil sa paglilihi ko sa kanya ko ibinuntun. Ilang beses ko siyang nasampal, nasuntok, nasipat na sigawan. Madalas din siyang lumabas ng bahay tuwing hating gabi o madaling araw para lamang maibili ako ng mga gusto kong kainin. Pero ni minsan, wala ako narinig na reklamo mula sa kanya. He always does whatever I want with a gentle smile on his lips. Buong pagmamahal na kwento sa kanya ng ina. Kinuha nito ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Anak, alam kong natatakot ka and it's okay. It's okay to be scared. Hindi naman maiiwasan yun eh. Pero andito naman si Gabriel, hindi ba? He is with you. At alam kong aalagaan ka niya at di ka niya pababayaan. Honestly, I was also mad at what Gabriel did to you. I know I have no right considering everything that I did to you. Mom, humigpit ang hawak nito sa kanyang mga kamay. But I saw how he is in love with you. Kaya tiwala ko maging mabuting asawa siya sa'yo at mabuting ama sa magiging anak ninyo. But mom, paano po kung hindi ako magiging mabuting ina? Paano po kung hindi ko magawa mga bagay na dapat ginagawa ng isang ina? Natatakot po ako. Tila bata na sumbong niya sa ina. Bumuntong hininga muna ang kanyang ina bago siya nito muling initian. Bianca. From her hands, tumungo ang isang kamay nito sa kanyang buhok at doon ay humaplos. Kahit hindi ko masyado nasubaybayan ng paglaki mo, alam kong mabuti kang tao at napakabuti mong anak. That is why I am very sure that you will be a good mother and a good wife. You and Gabriel will be good parents. Anito sa kahinawi ang buhok, ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Napangiti naman siya sa sinabi ng ina. Thank you, Mom. She sincerely said bago niya mahagip ng niyakap ang ina. Niyakap naman siya pabalik ng ina. Napabitaw lamang sila sa yakap ng isa't isa nang biglang tumunog ang cellphone niya. Wait lang, Mommy. May nag-text po yata sa akin, she said. Tumango naman ang kanyang ina. Humiwalay muna siya rito sa kanya kinuha ang kanyang cellphone na nasa bulta ng pantalon ng kanyang suot. At ganoon na lamang pabilis ang tibok ng kanyang puso na makita niya ang pangalan ng taong nagpadala ng mensahe sa kanya. It is Roxy. Bianca, we have to talk. Ang nakasaad sa mensaheng ipinadala nito. Nang makapasok na si Gabriel sa opisina ng ama ni Bianca, kaagad siya nitong pinaupo sa isa sa mga sofa na naroon. Inulok siya nito ng alak but he kindly refused. Ayaw niya kasing maamoy iyon ni Bianca, lalo na't sensitive pa naman daw sa amoy ang mga buntis. Ang totoo ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging ama na rin siya. Parang dati lamang, pinapangarap lamang niya na maging asawa si Bianca at bumuo na isang pamilya kasama ito. But now, unti-unti yung natutupad ang pangarap niyang iyon. And he is so damn happy. Walang paglagyan ang sayang nadarama niya. Alam niya natatakot si Bianca, maging siya rin. Pero sigurado siya nakakayanin nila ito. They are going to be good parents and he is going to be a good husband to Bianca. Nabaling lamang niya ang kanyang atensyon sa ama ni Bianca nang tumikim ito. He cleared his throat. I'm sorry sir. I was just thinking about a lot of things. Paghingi niya ng paumanhin dito. Alfredo Tuwazon did not say anything. Sa halip, tinitigan lamang siya nito. Bigla siyang napalunok ng sarili niyang laway. He suddenly felt nervous. Damn! Kapag talagang ama na ni Bianca ang kaharap niya, bumabahag ang buntot niya. And this never happened to him. Relax. I won't do anything to you. I don't want to anger my daughter any more than this. Anito sa seryosong tinig. Besides, kahit gusto kong ipagbubog ka pa ulit, hindi ko na rin magagawa pa. I can't anger my daughter anymore like this. Kung kanina'y kaseryosohan na maririnig sa boses si Alfredo, now it is pure disgust. Sir, I did not give you the permission to talk. Biglang saad nito na siyang nakapagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Muli na naman siyang napalunok ng sarili niyang laway. Damn, Gabriel, calm down, calm down. Lihim niyang pagkastigo sa sarili. Ang ama ni Bianca ang kaharap niya at alam niya kung gaano ang pagkadisgusto nito sa kanya ngayon. Ibang-iba noong hindi pa niya nagawang kidnapin si Bianca. Ngunit kahit anong kaba pa ang maramdaman niya, kailangan niya pa rin maging matapang sa harapan nito. Gusto niyang ipakita dito na kahit anong sabihin o gawin nito, hindi niya hahayang mawala sa kanya si Bianca. Kahit ilang beses pa siya nito ipabugbog, he won't let go of Bianca. Lalo na ngayong magkakanak na sila ng dalaga.
So he composed himself, relaxed himself, took a few deep breaths at buong tapang niyang sinalubong ang mga ama ni Bianca at tinignan ang mga mata ni Alfredo Tuazon. "Excuse me for my rudeness, sir, but I won't let you guys beat me up again." Matapang niyang sagot dito. Kitang-kita niya kung paano magdilim ang mukha ni Alfredo Tuazon. Indikasyon na hindi dito nagustuhan ang kanyang sinabi, pero pinilit niyang ipagsawalang bahala iyon. At sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ayoko nang pag-alalahin pang muli si Bianca, lalo na't nagdadalang tao na siya. I don't want to stress her out or make her feel uneasy. That might harm her and our baby. And I know you feel the same way, sir. Alam kong hindi rin niyo magugustuhan kapag may nangyari sa mag-ina ko." Lalong nagdilim ang mukha ni Alfredo. Nakita niya rin kung paano humigpit ang hawak nito sa kupitang may lamang alak. "As I thought, beating you up is not really enough." May galit at himig ng pagbabanta na saad nito habang sinasalubong ng tila nag-aapoy sa galit ng mga mata nito ang kanyang mga mata. Alfredo Tuazon looked like some kind of a beast who is about to eat its prey, but Gabriel did not back down. Matapang niya pa rin sinalubong ang mga mata nito. Hanggang sa ito na rin ang naunang bumaba ang tingin, saka ilang beses na huminga ng malalim. Wari ay pinapakalma ang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay nag-angkat na ito ng tingin at wala na ang galit sa mga mata nito. Ngunit ang kaseryosohan ay naroon pa rin. "Ayoko magpaka-ipokrito at sabihing maayos ng lahat at napatawad na kita sa ginawa mo sa anak ko. Ngunit kagaya nga na sinabi mo, ayoko rin magdulot ng pag-aalala at pangamba sa anak ko na maaaring makasama sa pagbubuntis niya. So for now, I will hold back." Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. "Thank you, sir." Ngunit, kaagad na putol nito sa kanyang sasabihin na nagpagulat sa kanya. "Kapag ginago o sinaktan mo ang anak ko, hindi na lang bugbog ang aabutin mo. If you hurt my daughter, I will make my man beat you up and cut your body into pieces hanggang sa wala na makakilala pa sa'yo." Matalim ang boses sa saad nito na nagpabangon sa kabang nararamdaman niya. Iniligay nito ang kupitang hawak nito sa lamesa, saka tinalikuran siya. "I will be watching you, Mr. Anderson, and the moment you make my daughter cry, walang pagdadalawang isip ko siyang babawiin mula sa'yo. Even if I have to use force, babawiin ko siya at ilalayo ko siya sa'yo, kasama na magiging apo ko." Nilingon siya nito at gamit pa rin ang matalim na boses ay tinanong siya nito, "Nagkakaintindihan ba tayo?" Muli naman siyang lumunok at dahan-dahang tumango. "Yes, sir," he said. Alfredo Tuazon continued its intense staring on him for a couple of minutes bago siya nito muling tinalikuran. "Let's get out of here. My daughter and my wife is waiting. Baka kung ano naman ang iniisip ng anak ko." Anito habang naglalakad palabas ng opisina nito. Tinitigan niya lamang ang likod nito at nang tuluyan na itong makalabas, saka lamang siya bumuga ng marahas na hininga. As he thought, getting Alfredo Tuazon's approval won't be easy. Matapos mag-usap ng kanyang mga magulang at ni Gabriel, kaagad na silang umuwi sa bahay ng nobyo. Humingi na kasi ng permiso si Gabriel sa kanyang mga magulang kung maaari bang sa bahay na siya nito tumira upang mas malagaan siya nito ng mabuti. Of course, her father was opposed to that idea, pero sa huli, napapayag na rin ito sa tulong na rin ng kanyang ina. Maging siya'y medyo nag-alangan sa gusto ni Gabriel. It's not that she doesn't want to love with Gabriel. Ayaw niya lang kasing dumagdag pa sa aasikasuhin nito. She knew that Gabriel is a busy man at makakadagdag lamang siya sa alalahanin nito kapag sa bahay nito siya tumira. But Gabriel insisted at talagang hindi ito tumigil sa kakakulit sa kanya hanggang sa huli wala na siya nagawa kung hindi ang pumayag sa gusto nito. And now she is in the balcony of Gabriel's house, thinking about Roxy's message to her. Hindi pa siya sigurado kung makikipagkita siya kay Roxy. She is still undecided. Nagdadalawang isip pa rin siya. A part of her wanted to meet Roxy. Nag-aalala pa rin siya sa dating kasintahan. Nasaktan niya ito at nagigilty pa rin siya sa ginawa niya somehow. A small part of her heart and mind is telling her to see her, talk to her and everything between them in a more peaceful manner. Gusto niyang ipaintindi sa dalaga na hindi na siya babalik dito. Na kay Gabriel na siya masaya, lalo na ngayon at pagkakanak na sila. Pero may isang parte din sa kanyang natatakot. Kilala niya si Roxy. Kapag may ginusto ito, gagawin ito ang lahat makuha lamang nito. Naalala pa niyang sinabi nito nung huli, sila magkausap. Roxy said that she wouldn't let her and Gabriel be happy. And she could not deny the fact na kinakabahan siya sa naging banta nito. She knows what Roxy is capable of doing, kaya hindi niya talaga maiwasang mag-alala.
Paano kung totohanan nitong sinabi nito? She suddenly remembered that time when Roxy got jealous at the woman who was just asking her for directions. She was so mad back then, as if she wanted to kill that woman. She even threatened the woman that she will kill her family, dahilan para halos manginig sa takot ang babae. She already explained na wala namang ginagawang masama ang babae, pero hindi pa rin siya nagpatinag. Kaya siya nilalandi daw ako ng babae, which is not true. At kahit nagmamakaawa ng babae, hindi niya pa rin ito tinigilan. Kung hindi niya nga lang hinarang ang mga sarili niya, ay talagang hindi titigil itong si Roxy. Halos isang linggo niya rin itong hindi kinausap, matapos ang insidenteng iyon. She can't believe that Roxy could do those things, pero dahil mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya noon sa dalaga, hindi niya rin ito natiis, lalo na magsimula na itong umiyak. But she made her promise na hindi na ito ulit gagawin ang ginawa nito, and she promised. Pero kahit nangako na siya, may pagkakataon pa rin na hindi niya nakokontrol ang sarili niya. Kaya sa huli, siya na rin mismo ang umiiwas sa gulo. Hindi na siya masyado naglalapit sa mga babae, at kahit sa mga lalaki, dahil ayaw na niyang mangyari pa ulit iyon. Kaya naman hindi niya talaga maiwasan ang hindi kabahan. Paano nga kung totohan nitong sinabi nito? At guluhin nito ang binubuo pa nilang pamilya ni Gabriel. She don't want that to happen, especially now that she is pregnant. Hindi na lang sarili niya ang dapat niyang inaalala, kundi pati na rin ang batang nasa kanyang sinapupunan. Napahinga na lamang siya ng maluwag when she felt a presence beside her. Amoy pa lamang, kilala niya kung sino ito. At tuloy na nga siyang napangiti nang maramdaman niya ang mga braso nito na pumaikot sa kanyang bewang. Saka nito'y pinatong ang kanyang baba sa kanyang kanang balikat. Mukhang malalim ang iniisip mo. Care to tell? Malambing na tanong sa kanya ni Gabriel. Sinandal niya ang likod sa katawan ng nobyo, saka hinaplo sa mga braso nito na nakapaikot sa kanyang bewang. She wanted to ask for Gabriel's permission first, bago siya magdesisyon. Ayaw niyang maglihim sa nobyo. She wanted him to know everything dahil hindi magtatagal, magiging mag-asawa din naman sila. Kaya lahat ng desisyon niya dapat ay alam nito. Ayaw niyang mawalan ito ng tiwala sa kanya. At ayaw din niya na pagmulan ito ng away nila. Isa sa dahilan ng pag-aaway ng mga magkarelasyon ay ang kakulangan sa komunikasyon. At ayaw niyang mangyari iyon sa kanila ni Gabriel. That is why as much as she can, she don't want to keep secrets from him. Roxy sent me a message. She softly told him. Hindi sumagot si Gabriel and he did not have to. Hindi naman katanungan ang sinabi niya na kailangan itong sagutin. Humarap ito sa kanya and stared at her with worried face. Wala siya nakikitang bahid ng galit sa mukha nito. Seryoso lamang itong nakatitig sa kanya. Are you mad at me? She asked at marahang hinaplos sa mukha ng binata. Umiling lamang ito habang nanatiling seryoso at nakatitig sa akin. Then what's with that serious face? Come on, Gabriel. Tell me how you feel. Kung galit ka or naiinis ka, tell me. Aniya. Bumuntong hininga muna si Gabriel bago siya nito sinagot. Lumambot ang mukha nito as he held her face with his warm hands. I am not mad at you, Bianca. Inaamin ko, nakakaramdam pa rin ako ng selos pagdating kay Roxy. I know that she is your first love at natatakot ako na baka siya nang piliin mo. He softly answered. But I trust you, Bianca. Ako naman na ang mahal mo, hindi ba? You wouldn't leave me, right? Nakikita niya sa mukha nito ang takot. So to assure him, she lifted her head sa kanya inabot ang mga labi nito. At mariin itong hinalikan. She made sure na mararamdaman ito sa kanyang halik ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Their kiss lasted for 2 minutes at siya na rin mismong bumitaw sa kanilang halikan. Ngunit pinanatili niyang magkalapit ang kanilang mga mukha. Gabriel, ano man ang mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yes, Roxy is my first love but it doesn't mean that she is my true love. Dahil ngayon, alam ko, sigurado kung ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. She kissed the tip of Gabriel's nose. Saka siya nagpatuloy. Mahal na mahal kita, Gabriel. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. I will always choose you no matter what happen. Our baby and I loves you. Always remember that, okay? Nakangiti naman itong tumango, saka humigpit ang mga braso nito na nakapaikot sa kanyang bewang. I will remember that. I love you, Bianca. You and our baby. Mahal na mahal ko rin kayo. He sweetly said, saka napangiti na rin siya sa sinabi nito. What did she said, by the way? Gabriel asked habang lumilipat ito mula sa kanyang likuran, patungo sa kanyang harapan habang nakapalibot pa rin ang mga braso nito sa bewang niya. Gusto niya raw ako makausap. Will you let me? Nakalabi niyang tanong rito.
Nahalata naman niya ang gulat sa mukha nito sa naging tanong niya. You're asking for my permission? Anito sa hindi makapaniwalang tinig. She chuckled as she looked at his surprised look. Oo naman, bakit parang hindi ka makapaniwala? Natatawa niyang tanong sa nobyo. Well, it's just that I did not expect that you would ask for my permission. Nakakagulat lang. Sagot naman ito. Muli siyang natawa. Gabriel looked so cute it makes her want to kiss him. And so she did. Dapat ka nang masanay kasi lahat ng gagawin ko. Well, except sa pagbabanyo at lahat ng desisyon ko dapat alam mo. I want you to know that your opinions are important for me. Lalo na ngayon, hindi na lang sarili natin ang iisipin natin. Magkakanak na tayo kasi so much as I can, ayoko mag-away tayo dahil lang sa mga walang kwentang bagay. She said na ikinangiti naman ni Gabriel. Bumuntong hininga ito. I must have done something good in my past life for me to be this happy. Inalis itong isang braso nito na nasa kanyang bewang. Saka nito hinapros ang kanyang pisngi habang malamlam itong nakatitig sa kanyang mukha. Ikaw ba? Gusto mo ba siya makausap? Malumanan nitong tanong. She nodded. Yes, the last time kasing nag-usap kami, hindi naging maayos. So I wanted to talk to her again. I wanted to make it clear to her na ikaw ang mahal ko. Gusto ko ding mag-sorry ulit sa kanya. Labis ko siyang nasaktan. And I know na kahit anong gawin ko, hindi magiging ganun kadali na mawala ang sakit na dinulot ko sa kanya. So, papayagan mo ba ako? Bianca was hoping that Gabriel would say yes and she almost jumped in glee when Gabriel smiled and nodded, which means pumapayag na nga ito. Pero kaagading naputo lang siyang nadarama niya nang magsalita ito. Pero sa isang kondisyon. Anito dahilan para mapanguso siya. She blew a loud breath. At anong kondisyon naman yun? She asked with her arched brow. Gabriel gave her a naughty grin first bago nito idiniin ang ibaba nitong katawan sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata niya at biglang uminit ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang munting Gabriel nito sa ibabang bahagi nito. Gabriel! Nanlalaki mga matang sambit niya sa pangalan nito. What? Gabriel asked innocently na walang tigil pa rin sa ginagawa. And damn! Naapektuhan na rin siya sa ginagawa nito. She is still fully clothed pero ramdam na ramdam niya ang init na unti-unting gumigising sa kanyang katawan. Sweetheart, ano na ba ka magdadalang tao? Kaya malamang, matagal din ako magtitiis. Kaya habang pwede pa, pagbigyan mo na ako. Nagsusumamo ang tinig nito. Saka nito isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. At doon ay nagtanim ng maliit na halik. Is that okay? She asked in between of her heavy breathings. It will be fine. I already asked the doctor, so please, sweetheart, pagbigyan mo na ako. Gabriel said in a seductive way at hindi niya napigilan ang mapaungol. At ang magsimula na itong halikan siya, kaagad niya iyong tinugon. Gabriel's kiss is needy, full of lust, pero hindi pa rin ito maitatago ang pagmamahal sa halik niyang iyon. Muli, sigurado si Bianca. Gaya dati, pupuyatin na naman siya ni Gabriel dahil sabay na naman nilang aabutin ng paulit-ulit ang langit. Ano kaya ang magaganap sa muling pakikipagkita ni Bianca kay Roxy? Naging tama kaya ang kanyang desisyon o ito magdadala sa kanya at sa anak niya sa kapahamakan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.